Maligayang pagbabalik. Pag-uusapan natin ngayon sina Casimero at Pacquiao. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Matapos ng banata ni 3-Division Undisputed World Champion Terence Bud Crawford si only 8-Division World Champion Manny Pacquiao, sa pamamagitan ng pagpapakalat nito ng balitang takot umano si Pacquiao sa kanya. Kung saan iginiit nga nito na ilang beses daw niyang hinamon noon si Pacquiao, subalit panay daw ang iwas at puro palusot lang daw ang ating pambansang kamao. Paliwanag ni Crawford na hindi naman daw mahirap maikasa ang laban nila dahil pareho daw silang nasa top rank promotion ni Bob Arum. Kung saan nga ay pinabulaanan na ito ni Pacquiao at sinabing siya daw ang matagal nang humahamon kay Crawford. Paliwanag ni Pacquiao na siya daw ay isang tunay na fighter at trabaho niya umano ang lumaban sa ibabaw ng ring, kaya wala daw rason para matakot siya kay Crawford. Giit ni Pacquiao na bago pa daw ang laban niya noon kay Jeff Horn, ay panay daw ang hamon niya kay Crawford. Sa katunayan daw ay kinumpronta pa daw niya noon si Bob Arum kung bakit si Horn daw ang itinapat sa kanya at hindi si Crawford. Kaya malaking kasinungalingan daw talaga ang sinasabi ni Crawford na natatakot siya dito. Samantala, ibinunyag naman ni Arum kung ano ang totoong nangyari noong mga panahong iyon. Ayon kay Arum, siya daw mismo ang humadlang na pagtapatin ng dalawa dahil ayaw niya umanong masaktan ang ating pambansang kamao. Alam daw niya kasi na bugbog sarado lang daw ang sasapitan ni Pacquiao sa mga kamao ni Crawford. Paliwanag ni Arum na ang ginawa niya umano ay para lang daw sa kapakanan ni Pacquiao para maiwas umano ito sa tiyak na kapahamakan. Sa kabilang banda naman, nagsalita na nga po sa wakas si Manny Pacquiao hinggil sa susunod na laban niya. Sa isang press conference tungkol sa boxing event na Thrilla in Manila 2, ay sinabi ni Pacquiao na patuloy umano ang pakikipag-negosasyon nito kay Rolly Romero upang isapinal na daw ang kanilang kontrata at upang opisyal na nang maideklara ang kanilang bakbakan at maianunsyo na rin ang petsa at lugar ng laban. Natanong na din po si Pacquiao sa posibilidad na gawin ang susunod na laban nito sa ating baluarte sa Pilipinas. Sagot ni Pacman na hindi daw niya isinasara ang posibilidad na iyon dahil hindi umano iyon malayong mangyari. Nagbigay din ng reaksyon si Pacquiao sa posibilidad na gawin ang rematch nila ni Floyd Mayweather Jr. sa Maynila. Ayon kay Pacquiao ay hindi umano papayag si Mayweather na dumayo ito sa Pilipinas. Natawa pa nga si Pacquiao, sabay banat na baka hindi pa daw nakaakyat ng ring si Mayweather, ay baka mangatog na umano ang mga tuhod nito. Tila sinasabi nga dito ni Pacquiao na ang tunay na dahilan kung bakit ayaw nang makipag-rematch ni Mayweather sa kanya ay dahil natatakot itong matalo at mabawian ng ating pambansang kamao. Samantala sa ibang balita naman, tinanggal na nga po ng WBC at WBO sa kanilang top 15 super bantamweight rankings si former 3-Division World Champion John Riel Casimero. Ang itinutulong rason nga po nito ay ang halos isang taon na pagiging hindi nito aktibo sa boxing matapos ng patawan nito ng suspension ng Japanese Boxing Commission gawa ng pag-overweight nito sa huling laban kay Saul Sanchez. Habang nalaglag na sa ranking si Cuadro Alas, ay nakapasok naman ang isa pa nating kababayan na si former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Ancajas. Isang masaklap na balita nga po ito para kay Casimero at sa kanyang mga fans dahil tila nawalan niya ng saysay ang lahat ng mga pinaghirapan ni Casimero para makaakyat sa rankings mula nang magsimula itong mangampanya sa Super Bantamweight noong pang 2022. Dahil nasa nangyaring ito, ay tila lumabo na rin ang pangarap nito na mapalaban sa isang world title fight. Kaya mas okay na rin ang ginawa niyang hakbang sa ngayon na subukang umakyat sa featherweight division at unti-unting iamat ang kanyang pangalan hanggang dumating ang pagkakataong mapalaban sa isang world title fight at muling abutin ang pangarap nitong maging isang ganap na 4-division world champion. Sa edad nga nitong 36 years old, ay kailangan na talaga nitong makaakyat sa tuktok sa lalong madaling panahon bago pa ito tuluyang abutan ng katandaan at mawala sa prime. Samantala nagbigay na rin ng reaksyon ang kampo ni Casimero hinggil sa pagkakatanggal nito sa world rankings. Ayon sa head trainer at kapatid ni Casimero na si Jason, na wag daw mag-alala ang mga tagahanga ni Cuadro Alas
dahil sinisiguro umano nila na pagkatapos daw ng laban ni Cuadro Alas kay Kianisuke Kameda, ay tuluyan na raw makakabalik sa world rankings ang tinaguriang angas ng Pinas. Kung saan sinangayunan naman ito ni Cuadro Alas, at sinabing bisik o madali lang daw sa kanya na bumalik sa world rankings.